hindi kasama sa drug list ang dating mayor, ang the late mayor. Doon sa Los Baños, sir, I have not seen his name as part of the drug personalities within the Los Baños area. Okay, so i-confirm ko lang ulit dito kay DG Morolazo. DG, sabi nyo kanina, nasa listahan ng drug list si Mayor Cesar Perez. Is that correct? Your Honor, yes, Your Honor, in the Duterte list. So when the Duterte list, is this list provided to the chief of police of the different cities, municipalities in the country? Meron ho ba silang idea kung sino sa area nila ang involved sa droga? Your Honor, I would assume so because my Deputy Director General for Operations now used to be a regional director. Okay. And he has a copy of the drug list nationwide. And I think this was given to them so that this can be distributed to the stations under their jurisdictions, that they will have people to follow or watch, Your Honor. Okay, thank you. So nakapagtaka, Colonel Garduque, no, na wala kang idea, wala kang listahan, hindi mo nakita yung listahan na sa certain Cesar Perez that you know is the mayor of Calamba ay nasa Los Baños ay nasa listahan ng drug list. Yes, sir. Actually, maybe previously, sir, but on my time, I honestly I have not seen his name. Doon sa Anong year ka na-appoint dyan sa Los Baños? 2020, sir, up to 2021 ng March or February. The incident happened. December 2020. So hindi ba SOP yan, Colonel Patay, na kapag ikaw ay na-assign sa isang bilang isang city director sa isang city, hindi ba dapat meron ka kagad listahan kung sino-sino ang mga nasa drug list within the jurisdiction of the command? Mr. Chair, during my time, we only base on the list in the station and those list from the BADACs, from the barangays, Mr. Chair. So there are two lists, the one from the BADACs and... Yeah, that's the same, Mr. Chair. That's consolidated. So the BADACs yes. list is the one provided to the city directors. I'm not aware of for the city director because I was not assigned as city director, Mr. Chair. Only in station, Mr. Chair. Weren't you assigned in Quezon City as the city director? Station commander lang, Mr. Station Chair. commander. Doon sa station mo, hindi ka binigyan ng listahan. Wala po, Mr. Chair. So, tama ba yung sinasabi ni Colonel Garduque na hindi lahat, gagaya mo, hindi mo nakita yung listahan kung sino ang nasa drug list? Ako hindi ko nakita, Mr. Chair. I cannot speak in behalf of others, Mr. Chair. Well, base sa PIDEA, bilang isang pulisiya dito sa sinasabing drug list, lahat po ng ating membro ng PNP, lalo na yung mga commanders, whether district commander yan or district director yan, inform sila kung sino-sino yung mga involved sa droga sa area nila. Unless mayroong special crack team na ang trabaho lang, sila ang magtrabaho nung nasa drug list ng mga pangalan. So, it's really confusing to hear from you na mismo kayo alam nyo because sa area nyo ang daming namatay For instance, kay Colonel Patay, ang daming namatay sa area mo. Would you be honest enough to tell me kung how many deaths under investigation that happened in your station? Mr. Chair, I cannot give the exact numbers. As I've said, Mr. Chair, the PNP has already given the numbers, Mr. Chair, and I was not able to look at it or to verify the numbers, Mr. Chair. Okay, sige. Congressman Abante, you're now recognized. Before I ask the very people I'd like to ask, Colonel Patay, you're lying. In fact, when we had the committee hearing in the human rights, you even said that more than 100 people were killed when you were the station commander of Batasan.
Mr. Chair, I was not the one telling that. Who said that? It was only the information was only given to this committee, Mr. We Chair. we even invited your men, a certain major, and 4 other policemen. Andun ka, hindi ba? Inimbestigahan namin yan. Sinabi nila, nakapatay sila. Marami silang napatay. Oo. Marami silang binaril. Hindi nila alam kung sila nakapatay. Oo. Yes, Mr. Chair. Oh, and then they were under you. You were the one that gave the order. Colonel Patay naman. Alam mo kung ilan na namatay dun sa ano mo sa lugar mo Oh. Colonel Patay. Ano? Mr. Chair, sagutin mo. As I've said, Mr. Chair, I was not able to confirm the number. As far as I can You remember, better submit to us a report of how many were killed when you were the station commander in Batasan. Okay? So far on the reports, Mr. Chair, I You don't have the report. submit to us a report. I will ask the command, Mr. Chair. I will. That's try true. You submit to us a report. Because if you do not submit to us a report, I'll be compelled to cite you in contempt here. Yes, Mr. Chair. Okay. It was already an instruction, Mr. Okay, Chair. Mr. Chair, let me ask Colonel Garma here. Colonel Garma, do you have any ulterior motive when you told us the story of Captain Alborta telling you about what he told you? Do you have any ulterior motive? My on my that? only motive, Mr. Chair, is to tell the truth. Oh, the only motive, Mr. Chair. Captain Albotra, is to tell the truth. Now, let me also ask you, Colonel Garma, why do you think that Captain Albotra told you that kind of a story? I think in confidence, Mr. Chair, and perhaps impress me that he is cooperative in the war on drugs, Mr. Chair. I think that is his intention during the Oh. time. Captain Albotra, I think it's good for you to tell the truth to us now. Because look, it is her telling you that you're lying. And it is you that is telling us here today that she's lying. So, Captain, it's good for you to tell the truth now. Ang palagay mo? Alam na namin I'm only speaking of the truth, Mr. Chair. No, you're not speaking the truth, Captain Albotra. Yun po ang katotohanan. Sinabi ko Mr. nga Chair. sa iyo Oh. It would be Colonel Garma who's telling a lie and you are telling us the truth. Malabo yun. Siguro kinakailangan na because look, before this hearing is over, I will even be the one, if not Congressman Paduano, I'll be the one to make a motion to hold you in contempt. And you be detained here. Tell us the truth now. I will be lying, Mr. Chair, if I will, Well, okay. Okay, it's up to sabi you. po ako na tama po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Councilor Tamisin, you mentioned a moment ago that it was only seconds, di ba? After the police found out that Mayor Perez got killed. Ano ba yun? Yes, Your Honor. When he was shot 3 times, when he went down, you will see that the van is already leaving at that time. Okay. So other question is this, Mr. Chair. How about the getaway car? Did you see the getaway car? Do you know about the getaway car? Your Honor, I have seen only the getaway car through that video, Your Honor. Oh. Di mas magaling kang investigador kaysa sa mga pulis natin sa Los Baños. Colonel Verduque. Oh, hindi ba when you investigate a killing na pinapatawag niyo ang SOCO? Yes, sir.
O, pinatawag niyo yung SOCO. Andun yung SOCO, di ba? Yes, sir. They are part of the Secondly, hindi ba, when you investigate the killing, you also find out if there's a getaway car. Hindi ba? Yes, sir. O, hindi nyo nakita. Wala kayong nakitang getaway car. Meron, sir. Yung nasa video, sir, So, anong ginawa nyo? Hinabol mo nyo ba o anong nangyari? there were several follow-up operations, sir, to No, that day, that hour, nung nakita nyo sa video, kailan nyo nakita sa video? Kailan? After several hours? Yes, sir. After we were able to Is it verify. not that you as an investigator should scour the place because the getaway car would not be able to get out easily? Yes, sir. Or perhaps, Chief of Police Garduque, alam nyo na police ang pumatay kay Mayor Perez at pinabayaan nyo makaalis ang getaway car. No, sir. The thing is, kanina, nakita na natin itong si Colonel Tamisin is even a moral advocate in this, Councilor Tamisin is even a moral advocate right here in Los Baños. That he is a peaceful man. Inaanak ito ng mayor. Nakakapagtaka na merong political motivation dito. You were telling us that one of your reports says that part of that would be politically motivated? Is that the kind of observation and investigation you have in this killing, Colonel Garduque? Sir, it's a collective decision of the SITG during that time. Will you please submit to us your written report on the incident? Yes, sir. Will please Yes, sir. submit it to us, okay? sir. All right. Thank you, Mr. Chair. Chairman, thank you, Congressman Abante. Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang i-move na imbitahin natin sa susunod na hearing yung DPRM para ibigay sa atin yung PDS lahat ng mga pulis na involved ngayon? The former provincial director of the province of Batangas when Mayor Halili was assassinated. I think it was Police Colonel E.Q. Quilates, the COP of Tanawan during that event. The same with Los Baños and the member of the SITG created by the Region 4A to investigate the matter and to bring with them the respective investigation report. May I move also to invite the regional director during that time. I think he's now the mayor of Silang Cavite. Now, Colonel Patay, Yes, Mr. Chair. kayo po ay tinanong ko na ito noon na na-reassign kayo from Mindanao to NCRPO. Tama? Yes, Mr. Chair. At meron din pa kayong mga kasamang non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Sa lahat po ba ng assignment mo nung napunta ka rito sa NCR, kasama mo yung mga tao mo? Sa Station 6, Mr. Chair, kasama ko. Pero nung paglipat na, hindi na po. Paglipat saan? Sa Region 4A at saka sa Region 3, Mr. Chair. Sa Region 4A as CIDG Chief. Yes, Mr. Hindi Chair. mo na dala yung tao mo. Hindi na lahat, Mr. Saan Chair. mo sila iniwan? After Station 6, Mr. Chair, they were assigned to different units. Hindi sa CIDG? Not, Mr. Chair. Hindi sa CIDG? After, Mr. Chair, may nakasama ko sa CIDG sa Region 3. Yung iba po, Mr. Chair, sa PSPG at saka sa Maritime po. So, nakasama mo yung iba na galing sa Mindanao sa Region 3 CIDG. Yes, Kasi Mr. Chair. malalaman ko rin yun dahil... Yes, Mr. Chair. Huwag ka magsisinungaling. No, Mr. Chair. Yes. Malalaman ko rin yun eh. Alam ko kung paano.
Yes, Mr. Chair. Yes. Captain Albotra, sinabi mo rin kanina, ma-transfer ka from Region 7 to Region 4A, may kasama kang mga non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Naibalik din sila kasama mo. Opo, Mr. Chair. Kasi nakikita ko may pattern eh. May pattern. Na yung mga may mission ay talagang by team sila o grupo na pinatra-transfer. Now, may I ask NAPOLCOM, if you transfer personnel from one region to another, what is the policy? Your Honor, they're not supposed to bring their personnel in their former assignments. The officers to be assigned in the new station are supposed to lead and adapt to the new working environment. That is not supposed to be the case. We realize that even when they will be transferred, they would be intending to do something about it. That's why they're bringing in their people. Yeah, and if ever there's going to be a transfer, there's a protocol to be followed. The losing unit commander would agree to it, and the receiving unit commander would accept them. Hindi po ba tama yun? Yes, Your Honor. Considering that there are also officers who have a career, who have been staying in that particular station for quite a time, that is also due to be promoted. And if they would be overtaken by an assignment coming from elsewhere, that would be an issue to contend with. It is not at all a practice we are tolerating, Your Honor. But the PNP has not followed that. Yes, As you Your can Honor. see. Sadly, Your Honor, that is more being breached than followed, Your Honor. And if my hunch is correct, ito po ay direct order ng Chief PNP. For the issuance of orders. May tawag po sila ron eh. Hindi po ba? Nangyayari. From Mindanao to NCRPO, from Region 7 to Region 4A. Yes, Kasi meron silang purpose. Can you not see the pattern? They have been violating our rules and regulations kasi meron silang ipinapagawa sa mga opisyal at sa NCO na ito. You can see the pattern. Yes, Your Honor. And that could only happen from a higher echelon of authority. It cannot be done at the lower echelon. Kaya nga sabi ko, it's from the Chief PNP. Orderan lang niya yung DPRM eh. Nangyayari naman talaga yun to issue orders. Hindi ba? Yes, Your Honor. That's very Yes. Now, ito wala pa akong kwan eh, kaya hindi ako nagtatanong masyado sa iyo, Captain Albotra, dahil kwan. Pero I can see na sa iyong mga assignments from 2018 to 2024, saan assignment ka pinakamatagal na nag-stay? Sa Cebu City po, Mr. Chair. Ilang taong ka ron? Mga 3 years po yata, Mr. Chair. 3 years. Doon sa labas ng Cebu, ano ang pinakamatagal mong assignment? After po ba ng Cebu City, Mr. Chair? Yeah, doon sa labas ng Cebu. Ang laki ng Pilipinas eh. Ang sabi ko lang, outside of Region 7, saan ka pinakamatagal na na-assign? Mr. Chair, sa Pro 8 po yata, Mr. Chair. Pro 8. Yes, Mr. Chair. Gano'ng katagal doon? Mr. Chair, 1 year po yata, Mr. Chair. 1 year. 1 year po, Mr. Chair. More or 1 year. less. So ang pinakamaiksi mo dito sa Region 4A,
when you were assigned sa Calamba Police Station? Yes, Mr. Chair. Yes. Kasi nakapagtataka yun, iho. Itra-transfer ka sa isang lugar, hindi ka mag-isa. May kasama ka na tao mo, I presume. Di ba? Yes, sir. Yes, tao sir. mo yun. Are you going to tell me it's not true? It's true, Mr. Chair. Yes. O naman. I will find that out kung sabihin mong hindi true. Kasi transfer ka. So paano nangyari yun na itina-transfer ka, kasama mo yung mga tao mo? If I may answer, Mr. Chair. Tinatanong nga kita eh. Then the COP of Calamba City, Mr. Chair, Lieutenant Colonel Ulsano, asked me kung pwede ba ako sumama sa kanya, Mr. Chair. Doon sa Calamba po. Hindi mo sinasagot eh. Pero yun mo, i-transfer ka from Region 7 to Region 4A. Hindi lang ikaw, pati yung tao mo. Normally, ang tinatransfer yung opisyal, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, until now, Mr. Chair, may mga hindi mo sinasagot yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair? Ang katanong ko sa iyo, bakit ikaw, hindi ba normally ang opisyal, pag tina-transfer from one position to another, especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon. Or mayroong rason kung bakit kailangan niya, yung tao niya, nakasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason. Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yon? Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo? Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi Hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng dalawang tao. Kasi normally, ang kwan doon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. Yes, Mr. Chair. No, kaya nga. Bakit dalawa? Ni-request mo. Ang tigas-tigas mo naman. Maliban lang talaga kung merong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung dalawang kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong kwan dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation kwan bago sila gagawa ng ganun merong kung tawagin natin magke-casing at saka surveillance muna At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence, you submitted to the prosecutor or to the court yung video na present kanina ni Honorable Fernandez. Ulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisin? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo. Lalaki sa lalaki. Kung wala yung video na ebidensya, I will cite you in contempt.
O bakit matagalan ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisin, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka, ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. O bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration, facial recognition sketch by the... I know, kasi imbestigar ako dati, kaya nga alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer. It was a computer illustration by Oo, the... kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung ako ang chief ng CIS. Yes, At ang mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kuwan na ito, computer na. Sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. O naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember na, sir, but I will check the record, sir, doon sa Yes, sa isinabit susunod namin sa natin court. pagkikita, Opo, sir. masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Oo, kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know, when you file the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements para i-point si former Councilor Tamisin as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta? Meron, sir, kaya lang hindi ko pa masiguro kung ilan yun, sir. I will also check our data, sir, doon sa Kasama ka sa SITG. Kung ako ang opisyal mo, paano kita promote sa full kernel kung hindi mo alam yung trabaho mo? Sorry, sir, nakalimutan ko na rin kasi, sir. Pero I promise, sir, next meeting, i-ano namin yung... Pero hindi mo nakakalimutan na magsuot ng brief every morning after taking a bath. Yes, sir. Yes. Pero nakalimutan mo kung sino ang witness mo. Yes, sir. Nakalimutan ko na po, sir. So, you will provide that, yung mga witnesses. Now, you said a while ago na yung motive ay political. May I know the basis of that? Actually, sir, the one of the respondent is kalaban niya dati sa politika. That is why Sino? Pakiulit. yung respondent doon sa kaso, sir, si Mr. Sir Tamisin, is nakalaban niya doon sa Los Baños, sir. Anong ibig mong sabihin sa nakalaban? They naglaban sila, sir, to the position of mayor. Position of mayor? Yes, sir. Nagkalaban sila. So si former Councilor Tamisin tumakbo na mayor laban kay Mayor Cesar Perez. Yes, sir. Correct? Would that be correct? Yes, Your Honor. 4 po kami. Yapat. So, bakit po siya ang senentro nyo kung 4 sila magkalaban? Anong ginawa nyo sa 3? Hindi ko na ma-recall, sir, yung mga circumstances surrounding kung bakit na... Magkikita pa rin tayo, Yes, sir. Colonel. At Yes, baka sa susunod, iko-contempt ka ni Congressman Paduano. Kasi hindi nyo ma-explain sa akin eh. Matanong ko nga, anong baril ang ginamit? Hindi ko na rin matandaan, sir. Nasa report namin, sir, doon sa sinabit namin sa piskalya, sir.
Do you know the answer, former councilor? Yes, Your Honor. I saw the report of the SOCO. It's 5.56 millimeter. Hindi. Anong klaseng baril? M16, Your Honor. M16. Hindi mo alam, matandaan, Colonel Garduque. Sorry sir, honestly hindi ko na matandaan lahat sir. Yung Kasi, para bang, number one, haphazard ang investigasyon nyo. Number two, hindi mo sineryoso yung pag-iimbestiga. Di ba? Being the chief of police. And that was your main responsibility then. Tama? Ano? Yes sir. Now, si Andulan, Yes, Your Honor. yung kayo ang nag-serve ng warrant of arrest against former Councilor Tamisin, right? Yes, Your Honor. Dahil sa informant ninyo? Yes, sir. Opo. Pwede ba malaman ng pangalan ng informant ninyo? I already submitted, sir. O pwede na sabihin mo ng publiko, what's wrong with that? For the security of the informant. Ano sir. ang legal basis mo nun? Is he an official informant of the Philippine National Police? Such that you are not allowed to disclose the names of such? Huwag mo ako turuan iho. Yes, sir. Alam na alam ko naman na tinatago mo lang eh. Gusto kong malaman, anong pangalan ng dalawa? Alias Mike and Benny, Bakit sir. naniniwala ka sa isang alias? Huwag ka bang sinungaling? Yes, Your Honor. Anong pangalan? If you refuse to answer my question, I'll move to cite you in contempt. The number one informant, sir, is Maiko Cruzim, Your Honor. Ano? Maiko Cruzim, Your Honor. Miko. Maiko, M-A-C-A-O po. M-A-C-A-O. Macau? M-A-C-A-O? Yes, sir. Maiko. Spellingin mo nga yung Miko. Mike, Alpha, India, Charlie, Oscar po, sir. M-A-I-C. Oh. Miko, anong apelyido? Cruzim, Your Honor, Mr. Chair. Phonetics. Charlie. Hindi mo rin alam yung kwan mo. Kung Cruzim, sakali- sir. Cruzim. Ha? Cruzim, sir. Romeo. Yes, sir. Charlie, Romeo, Uniform, Sierra, India, Mike, sir. Cruzim. At sino yung isa? His friend from Batangas, sir. Venice de la Cruz. Ano? Venice de la Cruz, Venice. Your Honor, Mr. Chair. Lalaki o babae? Lalaki po. Babae, Mr. Chair, Your Honors. And this lady is from Batangas. Yes, sir. Yung Maiko po is from Los Baños. Yeah. Konsyal, kilala nyo ba yung kwan? Maiko Crossing? Yes, she's from Los Baños po, si Maiko, pero yung De La Cruz po, hindi ko po kilala. Yes. Hindi kayo magkaaway ni Maiko Crossing? Hindi naman po. Hindi. Kasi, ang next na tanong ko, bakit niya alam kung saan po kayo? Si Maiko Cruzim po ay ex ko po. Ex-girlfriend ko po. Babae rin to, Maiko? Opo. Yes, sir. Babae Ex-girlfriend po niya yan. po, Mr. Chair. Ex Your na Honor. girlfriend mo. Di ba may asawa ka? Wala na po. Nag-asawa na po ang asawa ko sa US po. Naghiwalay kayo? May asawa na po siya. Pilot. I'm sorry. So, dalawang babae ang informante mo. Hindi ko maintindihan bakit tinanong ka kanina, hindi mo sinagot.
Di ba? Yes, sir. O dahil ayaw mong sabihin dahil dalawang babae pala. No, Mr. Chair. No. I will submit naman po. Now, next na tanong, yung tinanong din nila, kasi ang warrant of arrest is addressed to all law enforcers, tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, alam mo na yung krimen ay nangyari sa Los Baños. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Oh. Did you ever talk with or coordinate with the CIDG of the province of Laguna? Through phone call, Lieutenant Colonel Sobrepeña, I talked to him through phone call, sir, that yun po, sir. Kasi ang pinagtataka ko, Iho, yung isang informant mo from Los Baños pumunta pa sa Batangas para sabihin sa iyo kung nasaan si konsehal. Bakit hindi siya pumunta doon sa CIDG ng Laguna? Bakit Sir, kaya? Sir, the first informant, sir, went to Batangas kasi kaibigan niya po si Venice, sir. Both of them are senior. So what's the logic behind that? Magkaibigan sila. Pero bakit sa iyo pa rin pumunta? Hindi doon sa Kwan. CIDG ng Laguna. Sir, yung isang tao ko po kasi, under the name of Pems Brosoto, sir, Apolinario Brosoto, kakilala niya po itong si Venice. Ngayon, sir, si Maiko, he went to Los Baños to Batangas para i-confess doon po sa kaibigan niya si Venice, so also a singer. And then, ayun po, sir, Pems Brosoto came up to me and sabi, sir, may info po, na yung location, whereabouts ni Mr. Norbin Tamisin. So, ayun po, sir, sabi ko naman, ay conduct validation kung totoo nga na may warrant po si Mr. Tamisin, Your Honor, Mr. Chair. Okay, normally kasi hindi ko alam ngayon. Dati-rati, kino-coordinate doon sa CIDG na having jurisdiction of the incident. Now, Councilor Tamisin, magkaaway ba kayo ng girlfriend mo? Did you separate peacefully? No, Your Honor. No. Nag-away kayo? Hindi rin po, Your Honor. So, okay lang yung pag-iwalay nyo? Siya naman po nakipag-iwalay. At Hindi, siya'y kasi mag-a-abroad. Nagtataka ako, bakit siya pumunta doon sa Batangas, nagsabi siya sa kanyang mga kaibigan na alam niya kung nasaan ka at wanted ka. Kasi po may inilabas na reward yung mga taong gustong mahuli ako. Hindi ko lang alam kung yun po ang isa sa motibo. Like for example, So may reward para mahuli ka? Would that be true? Hindi ko po alam yung sa reward, Your Honor. Pero sa balita po, sir, nabalitaan ko po na meron daw po, sir. Hindi mo alam pero nabalitaan mo. How is that? Nung nabalitaan mo, di alam mo na? Sir, during the arrest po, sir, hindi ko po alam na may reward. But when we reviewed yung sa news nga, sir. Oh, sino na ngayon na nabalitaan mo na nag-offer ng reward? Di ba? Sabi mo, sagot mo sa akin, nabalitaan mo na may Yes, sir. reward. Tama? Ano Yes, sir. ang nabalitaan mo kung sino ang nag-offer ng reward? I think the LGU, sir, and yung family niya po, sir. LGU and the family. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, tama naman po yung family. At the same time, the Sangguniang Bayan passed an ordinance allotting at least 500,000 if I may not mistaken, but they forgot the colatilla. Because they were rejoicing when I was apprehended, they forgot that the colatilla stated if after po magkaroon ng desisyon na ako'y guilty. Kaya they were very happy when I was apprehended,
but naging malungkot sila nung makuha yung kopya ng ordinansa na may kulatilya pala na dapat may desisyon na ako po ay guilty. Kaya hindi po niya nakuha yung sa LGU. Thank you, Mr. Chair. I will ask my other questions when the other officers are present in the next hearing. Marami pong salamat. Thank you, Congressman Mr. Acop. Chair. Next to interpolate is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 10 minutes. Few questions for Major Albotra. Major, in your affidavit, you gave a complete account of your whereabouts.